So, magandang araw sa inyo mga ka-diary. Yun nga, parang hindi wala ako sa Cubao, wala ako sa center or something, ay sa barangay kasi nga po is umalis talaga ako sa Cubao. Unti-unti ko na yung gamit ko. Yun nga, kasi nag-away kami ni Ate Mayra. Malungkot man isipin kasi sa akin nag-uumpisa yung pag-aaway namin. Malungkot man isipin na totally na hindi na talaga mapabalik ang pagkakaibigan namin dalawa dahil sa ginawa ko. Doon ko na rin na-realize na nakapaggalit kasi isang tao, huwag mo idadamay yung tumpuhan o alitan ninyo yung bagay na pagmamayari niya dahil yun nga, yun yung ginawa ko kasi na-realize ko rin na kung gusto ko matuto sa buhay, kailangan ko rin na pagsikapan ang lahat, pag-aralan mabuti, huwag umasa sa kahit na sinong tao. Ganyan. Mas mainam na nandito ako ngayon mga ka-diary sa Transient. Dito lang to sa may Malate, Maynila. Kasi dito malungkot kasi ilang taon kami nagsama ni Mayra natapos na ng ganun, diba? Dahil sa isang pagkakamali ko dahil hindi ako nakapag-isip ng tama sa mali dahil sinisi ko pa siya. Kung tutuusin, marami na nga siyang pinagdaanan ng mga pagsubok, ay marami siyang mga sinakripisyo para sa akin, marami siyang mga ginawang kabutihan sa akin, pero ginawa ko pa siya ng hindi maganda. Hindi ko lahat nakita yun dahil naging sarado ang aking kaisipan ng mga panahon na yan. Natutunan ko rin mga ka-diary na hindi sa gitna, hindi sa huli, ay hindi sa una, hindi sa gitna yung pagsisisi, lagi na sa huli yung pagsisisi sa mga actions na mga mali mo na ginagawa. Yun nga, nagsisisi din ako kasi binigay siya ni God sa akin para maging gabay ko, maging kapatid ko, pero ako mismo ang nagsira ng tiwala niya sa akin. Ako mismo yung naglayo ng loob ko sa kanya, na ngayon is dito ako ngayon sa isang lugar na hindi ako komportable dahil hindi ko siya nakikita. Kasi kung tutuusin niya, kung natatanong yung mga ka-diary, siguro magsisikap ako na pagtatrabahuan lahat. Yung upa ko dito, kung ano iisipin ko, yung ganyan, lahat yun, yung pagbabudget ng pera, pag-aabutin ng dito, masusubukan ko lahat kasi una sa lahat mga ka-diary, umaasa ako sa kanya na sa mga bagay na yung ultimo yung mga pagbabudget ko sa pera, inaasa ko sa kanya. So ngayon may iba na lahat kasi nga sa ako na lang, may ako ng pera ko kung paano ako mag-iipon. So ayun, nakakalungkot, nakakamiss yung bonding namin na dalawa. Naiisip ko pa rin siya, nasasagi ko pa rin siya, pero yung pangarap namin dalawa na sana ba na ine-expect niya na for me na makakapag-ipon ako, gagawin ko yun. Pipilitin ko makapag-ipon, makapagtabi ng pera. Tapos nag-iisip na ako mga ka-diary na iso-surprise siya sa birthday niya. Hindi man ngayong March kasi yung ngayong March na to nagkakaroblema ako, pero this March gusto ko tiyakin na this May sa birthday niya gusto ko tiyakin na magiging special yung birthday niya.
Nilook forward ko yung birthday niya, mga ka-diary, sa May 15, na umaasa ako balang araw mapapatawad niya rin ako. Ngayon ako na lang mag-isa na nandito sa isang transient house. Binubuno yung weekly ko dito na 1,650. Okay naman din sa akin yun, mga ka-diary. Nakakapag-isip ako. Tsaka may wifi, mas makakagawa na ako ng mga content na hindi nahihirapan sa data o sa connection. Siya rin nagturo sa akin. Ito nga, mga ka-diary, yung mama ko. Ano yan? Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Basta namamaga. Kaya hirap din ako magsalita. Kaya nga, samahan nyo ako sa journey ko dito sa Malate, Maynila. Kukunin ko lang gamit ko na natitira doon. Magpapalaundry ako sa bukas, pagkakasyahin ko yung pera ko sa pagpapalaundry, kasi kailangan ko magpalaundry, kailangan kong iiwan ko muna yung bag ko doon, tapos yung natitirang gamit ko siguro ilalagay ko na yun na yung dadalhin ko, yung parang yung bag ko na maliit, yun yung pinakadadalhin ko. Tapos yung backpack nga, yung madalas kong gamitin ng mga damit, yun yung dadalhin ko. Yung konting, yung hindi ko masyadong ginagamit, iiwan ko na nandun para hindi hassle sa pagstay ko dito. Konti lang yung damit ko, konti lang yung gamit ko, ganyan. So yun lang, in-update ko lang kayo na wala na ako sa barangay. Nagpapasalamat din ako sa pagtsatsaga at pagtitiis sa akin ni Ate Myra. Ngayon nga yun nga, kaya simba ngayon, siguro magsisimba lang ako sa Quiapo, kasi yung pinakamalapit na simbahan dito sa Taft is Quiapo. So ayun, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko, kung anong schedule ko, pero babalitaan ko na lang kayo. Salamat sa panonood, mga ka-diary. Salamat.